Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, May 20, 2026. Aba, kumusta na po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? At least nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. At ngayong Wednesday morning, may special po akong co-host. Ayan. At gusto ko rin siyang interviewin dahil nandun siya. Nandun siya kahapon doon sa press conference na yan, na inabangan ng marami. Nandun rin siya doon sa press conference kung saan kala natin na marireveal finally yung buo, yung CCTV na hinahanap ng lahat dyan po sa Senado nung nangyari yung Senate shooting. Alright, batiin ko lang ng naimbag abigat ang aking partner ngayong umaga, Christian Bascones. Ayun, magandang umaga po, Miss Ninya, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naimbag na bigat na ragsag sapa. Tama ba? Oh my goodness, alam niya. Naragsak asapa, yes. Ibig sabihin ay masayang umaga. Yes po. Yes, and how about sa inyo, Christian? You are from Zamboanga City. Zamboanga. Paano sabihin ang good morning doon? Buenos dias, contigo. Napaka-social naman yan. Social ba? Kasi Spanish di ba? Broken Spanish. Oo. Sige nga, can you speak in, how do you, Chavacano ba yan? Ano ba yan? Sige nga. Si. Buenos dias kung nakailos dito mga kiriduradientes. Tauwi, aura ka naton. Itamira na telebisyon. Finalmente, pwede yung conversa Chavacano aquí da National Radio. No? Muchas gracias kun Miss Ninya. Ina DZMM. Agyamanak, Diyos di Agnina. Anat imbagam, Christian. Nang ko naawatan deta. Anong sinabi mo? Sige nga. Ayun, ang sinabi ko lang po ay finally nakapagsalita na ako, nakapagbigkas na ako ng mga Chavacano words sa isang national na radio station. Diba? Yan, naghahanap ako palagi kasi ako, syempre, ang alam ko po ay Norte, Ilocana ako. Baka naman sabihin nila bias ako. Kasi doon ako Yun ang alam ko. Kaya pag may guest po ako, kung galing man sa Visayas or Mindanao, gusto kong marinig rin yung kanilang dialect. Kasi nakakatuwa. Alam mo, para sa ating mga probinsyano, di ba? Opo. Pag narinig lang natin kahit konti, may ano siya nakaka-good vibes, nakaka-proud. Yes po. Hindi ba? At ang daming Bisaya na mga kaserbisyo natin dito sa Manila. Oo naman, nationwide po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang nationwide, worldwide pa rin, di ba, Christian? Kaya sa mga nakikinig at nanonood sa social media din, Miss Ninya, Buenos dias con el mga Zamboangueño. Ayan, kaya pwede rin natin sa mga OFW natin na nasa ibang bansa. Aba, ang gagaling rin nila. Paano ba sa Italiano? yun yung hindi ko alam. Di ba? Or sa German, Guten Morgen. May friend ako kasi nandito from Germany. Di ba? Yun yung mas social, Miss Ninya. Guten Morgen. Mas mahal pakinggan. Mas mahal pakinggan. It sounds expensive, di ba? Talaga? Kasi mahal rin pumunta doon, di ba? Konnichiwa. Pwede rin. Okay, sige. Baka may alam rin kayong lengguwahe or dialect. You can message or Viber us po sa 0919-278-3000. We would love to speak your language. Ayan ha. Tatry rin namin. Sorry lang kung yung punto iba. Pero at least, di ba, mababasa po namin yung mga mensahe po ninyo. At syempre, sabayan niyo po kaming napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider po na Signal. At syempre, hanapin nyo rin po kami sa aming Facebook live streaming po kami ngayon at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Siyempre, DZMM Teleradyo sa YouTube partner. Marami rin po tayong mga sumusubaybay dyan. Okay, so mamaya, just to give them an overview po, aabangan nyo ngayong umaga. Huwag kayong mawawala. Maganda ang lineup namin ngayong Wednesday. May konting break sa mga nakaka-high blood na balita po sa ating paligid, ano? Lalo na dyan sa Senado. Diba? So, makakausap po natin maya-maya si Sir Gabriel Go, ang head ng MMDA Special Operations Group
strike force. Yun, at hindi lang si Sir Gab bilang isang nanililbihan sa pamahalaan, kundi popular din yan sa social media bilang isang content creator. Yun na nga, nakakatuwa, ano? Yun na nga, yung mga sidewalk clearing operations niya ay inaabangan ng ating mga kababayan. So sana hindi tayo mahuli, di ba? Kaya ang aming question of the day, sino namang magsasabi kaya ng totoo, Christian dito, sumusunod ka ba lagi sa batas trapiko? Aba, tao lang, minsan nagkakamali rin, ano? Ikaw ba lagi kang sumusunod sa batas trapiko? Syempre most of the time. At syempre mga Pilipino ang daming nagsasabing, basta wala namang traffic enforcer, hindi na tayo nahuhuli, di ba? May mga nga. ganong kultura. Alam mo, totoo yan. Oo, or umuulan ngayon, walang traffic enforcer, Correct. di ba? Walang huhuli sa'yo. Pwedeng dumaan sa bike lane. Or Di ba? something, di ba? So ngayon, maganda mapag-usapan natin ito, honest to goodness, di ba? Ano ba yung mga kasalanan nyo? I-share nyo nga. And para we can improve. I-improve natin yung mga failure natin, no? Di ba? Diba? Pero as much as possible, yun po ang sakit ng Pilipino. Kaya magandang nakikita natin yung ating mga, di ba, yung mga opisyal Opo. na nasa ground. Kasi kapag pumunta tayo ng ibang bansa, Miss Nina, mahalata natin ibang-iba yung patakaran sa ibang bansa at ibang-iba dito sa kultura na meron tayo sa Pilipinas. The Yun na behavior nga. of the... Ang di ba? hirap palitan yung old behavior sa lahat ng bagay. Kaya para talaga sa akin, gusto ko isama sa mga kabataan sa school curriculum Correct. yung pagsunod sa batas trapiko. Malaking bagay yon. Kasi kung hindi mo na change yung old generation, no, but it's never too late, sabi ko nga. Kung kaya nyo pa, please po, para sa ating bayan, yung mga kabataan po natin, let's start with the children. Sa public schools, sa private schools, kahit ano man yan. Para hindi nila mag-iba yung kanilang kultura. Kumbaga, counterculture. Huwag natin sabihin na ang Pilipino laging sumusuway sa batas trapiko. Di ba? Baliktarin gumawa natin. kapag gumawa ng mali, ang sasabi, Pilipino naman tayo eh. Pilipino Di ba? time, mga Ganun yung ganyan. Pilipino way of, may mga maganda, may hindi maganda. Pero kung po pwede, yung mga nakagawian natin na hindi okay, sana ay mabago, di ba? Lalo na sa ating mga estudyante. Kung bata pa sila, mas madaling turuan. Kaya nakakahanga yung kultura na meron yung Japan when it comes to Yes. cleanliness, di ba? And orderliness. And patience. Alam mo, kasi impatient mga Pilipino. Alam mo ba, kanina nga lang, kahapon lang, Diyos ko, araw-araw ata. Kunyari, bumabagal lang ako sa road or yung driver ko, no, 'di ba? Kasi stoplight Tama. red Kita mo na 'di ba? Aba, binubusinahan ka nung nasa likod mo na hindi ko malaman kung bakit ako Bakit? binubusinahan ito. Obviously, naka-red light po. Di ba? Napaka-impatient naman po nung driver na yun. Diba? Tapos kunyari, hindi ka lang umusad agad, bubusinahan ka rin. Correct. Di ba? Napaka-rude. Or, sorry to say po, napaka-bastos po. Ano na mga ganun driver? Yung minsan, worse, di ba? Yung sisigawan ka pa, Miss Ninya. Di ba? Dahil sumunod ka sa batas trapiko. Kalain mo, saan ka nakakita nun? Sumusunod sa batas trapiko, pagagalitan ka nung isang driver dahil sumusunod ka sa batas trapiko. At sasabihan kang, hindi ka ba nakakaintindi? Nagmamadali ako? Parang ganon. Di ba? Diba? Ngayon, kahit gusto nyo pong patulan, wag na lang. Kasi talo po ang pikon. Baka kung ano pong mangyari, at least pagka kinalimutan mo rin, walang nangyaring masama. Correct. Dahil alam mo naman yung road rage can lead to kamatayan po, death. Diba? Maraming Nagsusuntukan, pwede- nagbabarilan dahil Yun lang sa nangyari sa traffic. Rizal, di ba? Diba? Nakakagalit. Ito na naman ako. Kala ko pa naman Wednesday. Oo. Anyway, Miss Ninya, Yes, ano ito ba yan? tatanong natin kay JR Patilano, Ano raw? Nanay Mirna Juan, avid listener daw po ng DZMM. Itong question of the day natin, sumusunod ka ba lagi sa batas trapiko? Di ba? Oo. At baka meron ka rin gustong i-share din, di ba, sa amin. Ngayong umaga, kahit ano pa yan, we are excited to hear from all of you po. Di ba? Sabi ko nga kahit yung lengguwahe nyo,
Kumbaga man secret kayo. files pala to. Ano Miss ba? Nina. Ano uli? Ano ba yung sinabi mo? Okay. Eto nga, sumusunod ka ba lagi sa batas trapiko? Itong mga avid listener natin ngayon. Ano? Hindi, Ano, Tapos pag sinabing oo, uwi. Di ba? Oh, 'di ba? May ganun, eh. Oo, hindi magbigay ka ng example. Oo, all right. Sige po, mamaya makakausap rin po natin. Uy, may doktor serbisyo rin tayo ngayong umaga, Christian. Yun. Sina Dr. Kath Serrano and Dr. Ray Salinel Jr. ang ating pong Philippine Academy of Family Physicians at si Dr. Salinel naman po ang chairman ng Public Health Unit ng Bagong Ospital ng Maynila. Ayan, kung may questions po kayo dahil, Happy World Family Doctors Day Yes. today. Ay, kahapon po. Kahapon ba? Sorry. May 20 nga pala anniversary ko ngayon. Wedding anniversary ko ngayon. Wow! Anyway. Years, 18 years ago. Saktong-sakto. With Vince. Tatanungin natin. Di ba? Oo, ano? Kasi kaakibat ng isang masayang relasyon ay yung biglang malusog na pangangatawan ng di ba, mag-asawa Tama. at yung nanay at tatay. Na mapapaisip ka kasi lalo na kung may mga anak ka, gusto mong to live forever para Diba? makita yung kanilang mga anak din. Di ba? Paano kaya kung wala na ako or mahina na? Yun na nga eh. So as much as possible nga, you want to be there para makita yung mga susunod na henerasyon. So it starts with good health. O, di ba? Okay, pero mabilis lang, Christian, dahil ikaw yung nasa press con kahapon ng Malacanang. Nag-live siya Eto sa na. Arangkada Balita. Kumusta naman yung mood? Dahil yung iyong mensahe kahapon, mensahe ni Secretary John Vic Remulla, very clear, wala raw pag-atake sa Senado. Anong reaction mo? Ikaw yung resource person. Eh. Actually, itong mensahe na walang pag-atake sa Senado, nanggaling talaga to mismo sa payag ni Jose Claire Castro Misniña, no, na ito na yung ginamit ng iba't ibang mga ahensya. NBI, ito na ang ginamit ng itong si Secretary Remulla. At kahapon, medyo hindi natin lubos, kumbaga nakuha yung gusto natin at inaasahan natin. Kasi nung una kasi Misniña, sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na mayroong mga 20 personalities ang inaasahang tinitignan nilang sasampahan ng kaso na kaugnay nitong, kumbaga, maraming nagsasabing palabas lang or stage na shooting incident dyan sa Senado. Pero kahapon hindi sinabi, hindi binanggit, kaya medyo Nasaan na bitin. yung 20 personalities na yun? Kaya nga. Oh, pero meron pa rin. Binanggit yan. Binawi. Hindi naman binawi. Hindi naman binawi, pero Oo. hindi binanggit. Sino na? Ano na? What's next? Di ba? Oo. Oo nga. Anong next? After, you showed the video, pinakita na sasakyan ni Senator Robin Padilla, yung parang getaway car. Di ba? Ay, yun yung Oh, wala, ano yun? Miss Nina. Yun yung wala na, yun yung hinihingi ng mga tao na paano nakatakas at saan na yung video na tumatakas si Senator Bato. At maraming katanungan eh. Kasi unang ipinangako ni Secretary Remulla before, no, sinabi niya, I have here thousands of policemen to arrest. More than 1,000 nasa paligid daw ng Senado eh. Pero nakatakas. What happened, di ba? Yung mga ganong katanungan. Isip-isip po tayo. Kaya Alam niyo po. may mga joke pa na nagtatanong, hindi ba kasali, wala ba kayong GC? Parang ganon. Di ba nandun nga to protect the senator? Di ba? So, At hindi naman daw huhulihin. hindi huhulihin. We are here to protect the senator. Yun nga yung I'm tanong not here to natin. arrest, di ba? Di ba? Yun yung tanong natin kay NBI Director. Sinabi niyo walang pag-atake at walang pag-aresto na nangyari. But bakit nandun si DILG Secretary? To protect. From who? Di ba? You know, hindi po natutulog ang bayan. Ganun lang Diba? talaga. Ang gulo-gulo po ng messaging, Christian, talagang nakakalito. At ngayon At Miss ngayon, Linya, ano naman? marami tayong mga kasama sa industriya, sa media, na medyo may nagpo-post sila ng mga sketchy na mga... Tapos, wag mo sabihin, ibaban sila, hindi sila pwede pumasok Malacanang, hindi naman ganun. Hindi, ang sabi lang is, may aabangan ngayong araw. May pasabog ngayong araw. May press con ba sa Malacanang ngayon? Yun nga yung medyo... Wala pa bang announcement? Wala sa inyo? Sa... wala kaming MPC? briefing sa Malacanang ngayon. Oo. So, tahimik yung palasyo ngayon. So, Baka balik sa kabila, tayo sa Senado. Senado. Oh, wow. So, doon may naman aabangan. Ano ang sorpresa na yan? At ngayong araw,
tinanggap na ng OVP itong summons galing sa Senado. So ano kaya Na para sagutin yung tungkol sa impeachment Tungkol niya. sa impeachment. Pero it takes 10 to 15 days ba? Opo. Working days? Mhm. Nakasama ba ang weekend? Hindi, So ang parang sabi June doon, ano pa? Ano 10 ba? days kasali na. Ang weekend. Calendar days Oo, daw eh, hindi daw oo. working So mga days. June pa. Opo. Oo. Malamang. So medyo relax muna tayo. Pero ano ba yung pasabog na yan mamaya? ah? Ano kaya yan? Di ba? May kinalaman kaya kay? Sabi nga nila bato na, naging bato pa. Because sabi ng NBI, mayroon nang silang alam about sa pinagtataguan nitong si Yun na Senator Bato. nga. So, abangan, di ba? Baka Di ba? meron kayong mga haka-haka. Totoo Baka ba yung- namataan nyo. Somewhere. Oo, 0919-278-3000. Sa Viber po yan. Magbabalik po kami dito sa nagseservisyo Niña Corpus. Kasama ko ngayon si Christian Bascones. Ang oras po namin 11:19 ng umaga. Ito. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DCMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Okay, makakasama na po natin ang ating kaserbisyo of the day. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga pinakakilalang muka sa kalsada. Di ba? Viral sa social media dahil sa kanyang no nonsense at palaban na pag-clear ng mga bangketa at paghuli sa mga pasaway. Magandang umaga na imbag abigat. Sir Gab, walang iba kundi si Gabriel Go ng Strike Force MMDA. Good morning, sir. Magandang umaga, good morning, and also to our fellow Filipino-Chinese, Hotsaki sa inyong lahat. Meron din si Sir Ayun, Gab. di ba? Kasi syempre meron tayong naimbag abigat. Anong ulihin sa'yo? Buenos dias. Buenos dias. And paano pa yung sa inyo? In Hokkien or in Fukien, it's Hotsaki. In Mandarin is Cao Sang Hao. Then in Spanish, Ano, Diablo, actually, Espanyol. Chabacano. Chabacano yun. po. May Kaano? pagka-Espanyol, no? Spanish. Talagang yung Chabacano, talagang parang Espanyol eh. Yes. Oo. Parang Portuguese, Espanyol. Latin, ganun po. Oo, kasi si Senator Erwin Tulfo, ang galing mag-Chabacano. Chabacano. Oo. Yung tatlong Tulfo. Kasi talagang taga dun sila eh. Opo. Oh, lumaki rin sila there, 'di ba? Okay. Well, Senator tuloy Bongo. Baka naman, di ba? Nako. Dito po ngayon si Senator Bongo. Wala, sa ano lang tayo, sa kalsada lang tayo. Tumakbo sa Nadulas kalsada. ako dun, Yes. ano? Oo, but Sir Gab, Sir Gab, kumusta po ngayon ang lagay ng ating mga kalsada dito sa Metro Manila? Alin po yung mga choke points na kinoconsider nyo po ngayon, lalo na ngayong umaga? Well, alam mo niya, no, Christian, when we talk about choke points sa mga kalsada within Metro Manila, lahat yan merong mga choke points. So, especially yung mga connecting roads sa mga iba't ibang mga cities natin. Like for example, we have EDSA, which connects more than 2 or 3 cities in Metro Manila. It connects from Manila all the way to Makati, Mandaluyong, Pasig. So there are a lot of intersections na pumapasok sa mga cities natin or LGUs which we considered mga choke points. And aside from that, alam naman natin meron tayong mga underpass, mga overpass. So doon pa lang makikita natin there are some instances or problematic areas natin. Why? Kasi ang mga motorista natin nawawalan ng disiplina. That's why nagkakaroon tayo ng mga traffic congestions or choke points sa ating mga lansangan. Pero paano nyo po nabibigyan ng solusyon yun? Ang daming sasakyan eh. Well, alam mo, Christian, totoo yan, no? Sa dami ng sasakyan sa Metro Manila alone,
hindi man natin pwede kontrolin yan, first and foremost. But then again, at the end of the day, hindi rin naman lumalawak ang ating mga kalsada. I mean, roads are not getting bigger, it's not getting wider. Hindi rin dumadagdag basta-basta yan eh. So, how will we be able to control this? So, there are some instances of traffic mitigation. We have urban development structures. Andyan din yung mga improvements natin sa transportasyon. Like for example, the EDSA Rapid Busway. Andyan yung mga bagong tayo at bagong bukas natin mga MRT stations. Ang ganda ng mga bagong bukas natin, specifically dyan po sa may North EDSA. Marami tayong mga developments, especially in the mass public transportation, which will mitigate the problem of traffic congestion. At syempre, hindi lang naman dapat puro improvements. Dapat meron din tayong mga pagbabago, tulad ng mga problema natin sa mga illegal parking. Dahil unang-una, bakit traffic? Kasi merong nakaparada sa hindi tamang lugar. Bakit mga tao or mga pedestrians naglalakad sa kalsada at iniiwasan ng mga sasakyan, which causes traffic? It's because may mga nakaharang sa bangketa tulad ng mga illegal structures. So these are some of the key points na talagang tinutugunan natin dito po sa ating clearing operations or sa mga efforts natin sa MMDA. Ayun nga, speaking of clearing operations po ninyo, sa ngayon ano ba yung mga prioridad ninyo dyan pagdating sa clearing operations para alam naman ng ating mga kababayan at iwasan nila, di ba? Tama. Para wala nang masyadong marami nahuhuli. Sa isang araw po ba, ilan ba nahuhuli nyo sa clearing operations? Well, sa clearing alone natin, no, minsan we are able to issue just from 7 a.m. until 12 in the afternoon. No? Minsan nakaka-issue tayo ng more than 100 tickets. And we are able to tow more than 20 vehicles or motorcycles. Imagine mo, kalahating araw pa lang yun. Paano yung operation namin ng 1 p.m. up to 9 p.m. in the evening? So imagine the numbers of violators that we are getting, no, sa mga specific areas. At itong mga areas na to, hindi to buong Metro Manila. Specifically in one LGU or one street lang yan sa Metro Manila. Hindi naman kayo ganun karami para nandun kayo sa lahat ng, di ba? You mean yung sinasabi niyong 100 sa isang lugar lang? Yes, sa isang lugar lang yan or sa isang syudad pa lang yan. Ganun karami na at hindi pa ito buong syudad. Ano lang to? More or less like 2 or 3 streets within the LGU. So imagine the numbers of violators if we were going to double it up or triple it up sa iba't ibang lungsod in a day. Ilan ang lumalabag sa batas trapiko natin? So imagine if we won't be able to fix this in the next few years, baka maging chaotic lalo ang kalsada natin. That's why we are strengthening our efforts when it comes to clearing operations. Priority natin, syempre, major thoroughfares, EDSA, Quezon Avenue, C5, because these are all national highways. Pangalawa, mga tinatawag nating mabuhay lanes. Why is it very important? Kasi it interconnects different cities as well para mapabilis ang biyahe ng mga motorista natin. Case in point, ang Manila. From Manila, gusto mo pumunta ng Quezon City, normally you will take EDSA. Pero meron tayong mabuhay lane. Pwede kang dumaan ng Rojas Boulevard, passing through Tondo, paglabas mo, andyan ka na sa Blumentritt in Quezon City. So, ganun kabilis ang mabuhay lane and mga alternate routes natin. But the problem, andun na naman. Illegal parking, mga sidewalk obstructions. That's why we really have to strengthen the efforts, hindi lang sa MMDA alone. That's why we always call forth yung collaboration ng LGU at pinaka-importante, ang barangay. Yung barangay. Di ba, oo. ano ba talaga para sa iyo, Sir Gab, no? Yung pinaka-problema, as we all know, nagiging parang behavior or attitude, kultura na ito ng Pilipino na imbes na alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin yung mali. Totoo yan, Christian. Actually, yun yung isa sa mga pinagtutugunan natin ng pansin. No? Yung alam naman nating mali, but we refuse to accept the fact of our mistake. And aside from that, pilit natin ginagawang tama ang mali because we are trying to justify our mistakes. Like for example, bakit ka naka-illegal park dyan? Kasi po matagal na namin ginagawa. Bakit ka naka-illegal park? Kasi po yung kapitbahay namin nakaparada naman dyan. Pero pag tumingala ka, no parking, tow-away zone. So, we always try to replicate things na alam naman nating mali. At tama nga sabi ni Christian, behavioral eh. So we have to go down to the root cause of this, which is we have to alter yung pag-iisip ng ating mga kababayan. At yung umpisa pa lang, no, yung tanggapin natin pag meron tayong pagkakamali. So there will be a sense of acceptance and realization. And responsibility, Sir Gab. Kasi alam mo, sa ibang bansa, ito na naman tayo sa ibang bansa, siguro nakakainis ng pakinggan, pero kasi sa ibang bansa, hindi.
napakataas ng babayaran mo. True. Sobra. Thousands of dollars. So, kunyari, hindi mo lang pinatawid yung nasa harap mo, inunahan mo, and dapat naka-green siya sa pagtatawid, di ba? Nako, katakot-takot na libo-libong dolyar ang babayaran mo. Totoo yan. Kaya talagang takot sila. Tsaka may imprisonment pa. Oo, di ba? takot sila na lumabag sa batas. Talagang hihinto yan. Kahit gaano ka, sabihin mo ng kabulastog ba yun, the word? Sorry, yung driver na yun. Pero nasa isip niya, magbabayad ako ng $5,000, for example. Magkano yung 5,000 times 60 na ngayon, di ba? Di ba? Oo, so ganun kalaki. Sa simpleng traffic violation. Totoo yan. Actually, yun yan, no? If you're going to break down yung mga violations natin when it comes to illegal parking, an illegal parking unattended, meaning walang driver, will constitute 2,000 pesos na penalty. Plus, the fact na matutow ka. Imagine mo, from Tondo, itutow namin sa sasakyan mo all the way to Marikina, Tumana, Marikina. That's around how much? Plus minus? 7,000, 8,000 plus the 2,000 penalty, that's already close to 10,000 eh. At para sa isang normal na Pilipino na nagtatrabaho para may uwi sa bahay nila o sa pamilya, napakabigat ng 10,000 pesos. So, hindi siya mura eh. But then again, bakit pa ulit-ulit ang pag-violate ng mga kababayan natin? So, babalik tayo sa sinabi ni Christian, which is, naging behavioral na siya. Baka it's about time na rin, Sir Gab, no, para i-amend o baguhin na yung ating mga batas. Baka nakukulangan sila o nahihinaan sila. I Tama ba? think andyan ang mga batas, but we need to enforce it on a more higher and stricter note. And aside from that, siguro yung consistency of implementation, like I said, no, hindi naman natin pwedeng iasa na lang sa isang ahensya lagi because we have how many cities? 16 cities and 1 municipalities in Metro Manila. Imagine if you're going to rely on MMDA to do that. That's why meron tayong tinatawag na collaborative effort. That's why lagi ko sinasabi, ang mga barangay dapat katuwang natin, ang mga barangay dapat kakampi natin. We have to we have to review our policies and we have to be on the same page sa pag-i-implement natin. At syempre, sino ba ang pinaka nalalapitan ng taong bayan na madaling puntahan, which is the barangay. And we are also quite thankful na meron na rin nag-uumpisa na mga barangay mismo, sila na ang humihingi ng tulong at sila na rin ang humihingi ng clearing operations para matulungan sila sa mga problema. But the larger portion of it, we have to provide certain options also sa ating mga kababayan. Ayun, yung options po, kasi talaga ang hirap, kunyari, nakatira ka sa eskinita na to. Talagang nakapark doon yung mga sasakyan nila sa kalsada. So, kunyari, kahit tino mo ngayon yan, aalamin lang nila yung schedule nyo eh. Kailan ba wala dito si Sir Gab? Ipapark ko to ulit. Alam mo yung ganun? Tsaka yung masama dyan, Miss Oo. Nenia, kapag tino mo, pagbabantaan ka eh. Ikaw ba, Sir Gab, na-experience mo yan? Ay, my breakfast in the morning or even midnight snacks are threat. Death threats ba to? Threats. What kind of threats po, Sir Gab? It's a mix of everything eh. Alam mo, may iba dyan talagang pag nakita kita, humanda ka. Grabe. Pag may nakasalubong kang ganito, alam mo, I see this comments as, syempre alam naman natin, social media is very empowering. That's why hindi lang naman yung trabaho natin ang ginagampanan natin. Like sabi nga natin, somehow we have a certain say na rin on social media. That's why lagi ko sinasabi, we have to make social media usage as a responsible act. Hindi porke nasa social media tayo, nasa likod tayo ng computer, hindi man natin malalaman kung sino ang andon. Kaya We'll just kahit be ano commenting pwede niyang anything. sabihin. Yes. Yung pala mukha lang siyang tukmol. Ganun. Sorry, tukmol na naman. Natatawa si Camille. Pero totoo yan. Diba? Totoo Tapos yan. yung pala, isa lang siyang ewan. Diba? True. Kala mo kung anong magsalita dyan sa social media. I think dapat rin balikan natin yung ating humanity. Yes. I think be kind. And aside from that, hindi lang be kind, no? Yung respect for one Respect. another. Kasi Yes. hindi lang naman sa social media kahit sa kalsada eh. Lagi ko sinasabi, sasabihin lang, respetuhin nyo ang karapatan namin. Sir, nirespeto nyo rin ba yung karapatan ng kapitbahay nyo o mga ibang gumagamit ng kalsada? Totoo. Dahil hinarangan nyo, very plain and simple example. Hinarangan nyo yung fire hydrant, ginawa nyo parkingan.
Do you respect the need of other people just in case pag nagkasunog? Paano yan? May napanood akong latest video nyo, Sir Gab, no? Sinigawan ka pa eh. Sinabihan ka Oo, di ba? Kami, dapat kami maghintay, tapos kayo hindi kayo makakahintay. Totoo yan. Actually, Christian, it was a very long, I don't want to call it as an argument, but a negotiation. Oh. Kasi pinagpipilitan nila na nakapark sila sa kalsada at aalisin naman daw nila. But then again, dumating kami, lahat ng mga motor na ginagawa nila, nasa kalsada, nasa mabuhay lane, yung kalsada punong-puno ng grasa, yung sidewalk walang malakaran, kasi ginawa extension ng repair shop. So, how do you expect other motorists and us in the law enforcement na bibigyan kayo ng konsiderasyon, knowing for a fact na mahigit 6 na taon na atang mabuhay lane yung kalsadang yan. Tapos ngayon sasabihin nyo, pwede maghintay, kayo bawal maghintay. Ilang minuto na ang binigay namin for you to present a valid driver's license. Wala naman palang lisensya. Sinasabi na sa taas yung may-ari, wala naman sa taas na bumababa. Sinasabi parating na ang may-ari, wala rin. Kung sino-sino ang tinatawagan. So, doon pumapasok yung sinasabi namin, we always try to justify the wrong to make it right. Di ba? Ayan, so ang dami ko pang gustong itanong kay Sir Gab, ano? Pero kasi paano ba natin na masisiguro, mahirap to sagutin, ano? Pero tatanungin ko na rin, paano po natin masisiguro na maging permanente etong disiplina ng ating mga kababayan? Kasi kumbaga, parang asot pusa or pusa't daga lang yan. Diba? Paulit-ulit. Paikot-ikot lang po. Huli, 'di ba? Takas, huli. Uulitin na naman nila. Totoo yan. So parang hindi naman nababago. Sir Gab, nakaka-frustrate, 'di ba? Lumipat na lang tayo sa Australia. Hindi, Ano pa naman si Sir Jack ngayon? Ano si Jack Batallones, yung pasalubong naming steak, ha? Pero paano po natin yan gagawin pagdating sa mga yung pusa't daga ninyong parang habulan with the car owners, with the vendors, pabalik, nawawala, bumabalik. Heto na naman. Alam nyo, there's just a few key points na pwede natin pagtuunan ng pansin, no? As I said, roads are not getting wider, it's not getting bigger, most of the sidewalks are obstructed, di ba? So, ano ba dapat natin gawin? One, consistency in the enforcement. Not only in the national level, but down to the barangay level. Kasi ang barangay, ang lagi ko sinasabi, the simplest and the most fundamental government structure. Tulungan nyo kami. Pangalawa, we have to alter the behavior of the people. We have to make it a point na, in such a sense, maintindihan nila. And how will they understand it? We have to re-educate them. And we have to use the power of social media para mas lumawak. Malaman nila, ano ba ang tama, ano ba ang mali. At yun po yung ginagawa. Yes. Ano ang consequences? So, lagi ko sinasabi, we have to re-educate people up to the sense na magkaroon sila ng acceptance. And once you accept your mistake, you will realize na hindi pala po pwede at magkakaroon tayo ng long-term solution. Pangatlo, yung sinasabi kong option. Yes, hindi naman lumalawak ang bangketa. So anong option natin? Like in other countries, meron tayong public parking spaces, meron tayong mga open spaces that can be utilized as, like for example, pinaka-problema rin natin, sinasabi nila, wala namang available na covered court. That's why naka-obstruct sa kalsada ang basketball court ng mga bata. Let's provide options. Meron tayong infrastructure, gawa natin ng protected playgrounds, protected basketball courts. Instead na yung mga ilalim ng tulay, ginagawa nating tambakan, ginagawa nating parkingan, terminal. So why not let's utilize what we can at the most? And aside from that, sidewalks. Lagi ko sinasabi, it's about time that we give the sidewalk back to the pedestrian. So, kailangan talaga consistency mindset. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong serbisyo, MMDA Special Operations Group Strike Force, no, Head. Sir Gab, may the force be with you. Maraming salamat, Ma'am Nina. And of course, Sir Christian, no, lalo-lalo yung boses niya. Oo nga, papakantahin ko yan mamaya. Gusto ko ang boses ni Christian, diba? No? Ganda eh. Oo, maraming salamat, Sir Gabriel Go ng MMDA. Kumusta niyo po kami sa inyong GM?
Will do. Oo, si General Torre, 'di ba? Kausap natin na isang Nakakamiss. araw. Oo, Nakaka- sabi nga. Oo. Maraming Buti na lang may salamat. Sir Gab na ganito. Buti. Oo. Ayan, wag po kayong aalis. Magbabalik po ang ating talakayan dito sa DZMM Teleradyo. Ang oras po natin, 11:41 ng umaga. Thank you, Sir Gab. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Mga kapamilya, alam nyo ba na ngayong linggo ay ipinagdiriwang natin ang World Family Doctor Day. Kahapon po yan, May 19. Kaya para sa Doktor Serbisyo makakasama po natin, walang iba kundi si Doc Kath Serrano. Siya po ay fellow and National Board of Trustee ng Philippine Academy of Family Physicians. Good morning, Doc Kath. Good morning, ma'am. And kasama rin po niya, na-miss ko po, hindi ho kayo nagbabago. Dr. Ray Salinel Jr. Doc Ray, good morning po sa inyo. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Nice to be back. Na parang Yes. deja vu. I know. Parang kailan lang, no? I remember during the pandemic days, nagkaroon pa ako ng guesting with you there. Oh, tapos parang Doon yung- pinag-uusapan natin yung novel virus Totoo na wala yun. pang pangalan. Yes, nun, yes, hindi wala pa pa siya yun. COVID. Opo, hindi pa siya COVID Novel noon. lang. Ako Parang yung can guest you mo noon. imagine? Oo, Ano to? 2020. Opo, bago kami 2020. nawala It's sa been like ere. 6 years already. Oo. Opo, pero yeah, can you imagine? Ang dami na pong nangyari from then. And it feels like kahapon lang, no? Pero 2026 na nga po pala. So si Dr. Ray po ngayon ang training officer ng, tama po ba, Practice-Based Family Medicine Program ng Manila Doctors Hospital at chairman po ng Public Health Unit ng Bagong Ospital ng Maynila. Yes, opo, Okay. yan po. Nung tayo po ay na-promote, ayan po, sa Ospital ng Maynila, ito na po ang naging... Dati, I used to handle the infection control Yes. ng Bagong Ospital ng Maynila until nilipat ako sa Public Health Unit kasi nga raw ang akin daw, ang alindog ko daw, ay pang public health. Ayan naman. Alam mo talaga, Doc, pwede ka dyan. Pwede ka nga mag-DOH na rin, Diba? Diba? Oo. Wag naman. I would rather stay with the Philippine Academy of Family Physician Yes. kasi ito yung pinakamalaking delegate sa mga doktor sa Pilipinas. At hindi nga lang po masyado, kami po ay nagpapakilala po sa inyong lahat. At ngayon po ay nagse-celebrate kami kahapon ng World Family Doctor Day. It's a global event. Hindi lamang po Pilipinas ang gumagawa po noon, no? Kasalukuyan po, sabay-sabay po ang celebration ng pagpupugay at pagpapakilala sa kahalagahan po ng family medicine, family physician, and primary care health team sa pangangalaga po sa kalusugan hindi lamang ng Pilipinas but buong mundo. Opo. Doc Kath, paano ba naiiba ang isang family physician sa ibang mga doktor? Actually, being a family physician, we take care of people. Inaalagaan namin yan from womb to tomb. With whole family. So ngayon, with this year's theme, kasi 'di ba nasusubaybayan namin ng isang tao from birth until hanggang end of their lives. This year's theme is compassionate care in a digital world. So kami, sumasabay kami doon sa changes na nagkakaroon sa atin. But we also, ginagamit namin siya para sa good compassionate care. Hindi namin nakakalimutan yung empathy, yung aming pagsiservisyo sa pag-touch, the sense of touch also, with the aid of the technology. Yun yung inaano namin. Ang family physician po ay maaasahan nyo sa lahat ng bagay.
holistic po yung approach namin. It's a biopsychosocial approach in dealing with our patients. Ayun nga po, Miss Nina, no? Doc, maraming nagsasabi na pwede ka namang mag-scroll ngayon sa, 'di ba, sa social media, Yes. ChatGPT, even ChatGPT, pwede ka magtanong. Yung iba po nilalagay yung lab results sa kung Diba? ano, di ba may app daw, tapos Yes. i-analyze nila Diba? kung anong sakit mo, anong kailangan mo. Oo, pero we have to be very careful. We have to be very careful with that dahil nga po ang tao ngayon, 'di ba, sabi mo nga nabanggit mo yung ChatGPT, 'di ba? So nakakalimutan nila na may doktor talagang dapat nagda-diagnose sa iyo. So dapat alam mo na fake news kaya ito. 'Di ba? Kaya nga compassionate care in a digital world, gusto naming ipaalam sa mga tao, kaming family physician po ay nagpakadalubhasa. Okay? Pwede kami maging researcher, educator, leader, committee leader, social mobilizers po kami. Yan po ang katangian po ng isa pong family physician. Now, sumasabay kami sa agos ng mundo. Hindi namin po nakakalimutan na, uy, ito na, may ChatGPT na, may Dr. Google na. Okay, mga ganun tipo. Pero kailangan, wag natin kalimutan po, yung people or patient-centered. Yung pasyente pa rin ang kailangan mong tingnan. Magiging accessorias or tulong po itong mga digitalization, no? Na sinasabi po natin katulad ng sabi nga ni kanina, nagpo-post sa social media ng resulta. Oh, teleconsultation yan, Nina. No, ang tawag ay teleconsultation. For example, ikaw ay ang paborito mong doktor, si Dr. Kat Serrano po, ay nandito sa Asian Hospital, pero yung paborito niyong pasyente nasa Surigao. Dok, nag-Surigao kami, nag-Siargao kami, pero ganito po nararamdaman ko, nahirapan ako huminga. Paano ba to? Yung mga tipo, teleconsultation. But Yes. ang wala kasi sa online is the clinical eye that we have, no? Yun ang wala sa kanila. And alam namin na, teka lang, okay tayo mag-teleconsult, we use that. Maganda yon. Kasi at least, yung mga far-flung areas. Pero alam namin na kung kailan namin sasabihin sa patient na, you have to see a doctor. We need to see you. The simple na pakinggan yung likod, Dok, may ubo ako. Ang laki ng difference nun. So, yun yung kailangan, yun yung palagi naming sinasabi sa patients na it's very dangerous. It's good. Kasi at least maganda yung access, no? But it's very dangerous if you mess with it. And kasi ang dami kasing yung health-seeking behavior kasi din talaga ng mga kababayan natin, minsan doon kami hirap na hirap. Punta na Tsaka- lang kayo sa amin. Sa doktor. Yes. And we take advantage po yung teleconsult kasi especially sa mga senior citizens po. Yung mga lolo at lola po natin na ayaw na nilang pumila sa ospital or sa Tama. clinic pagkahaba-haba. Mainit. Sobrang init po ngayon. Kaya maganda yung may schedule na. At least bago mo puntahan si doktora or si Naka-schedule doc. ka na. Oo, may nakita ka na niya muna, 'di ba? Para Oo. mas mabilis ka niyang Yes. ma-assess once I-forward you mo na see yung mga each test mo, other. mami. Tapos Oo. i-forward mo na, daddy. Yung mga Oo. test po. That's the Oo. difference of a family medicine specialist. Alam namin, pag sinend mo, may record kami. We know you. We know your family by heart. We know your family history. Maski mag-teleconsult tayo, alam natin na, ay, baka meron ka na mataas na naman ang cholesterol mo, mataas na naman ang sugar mo. Because we know you. That's the difference of us being family physicians. Pero paano po naiiba rin ito dun kasi 'di ba meron din na mga seniors po, may mga certain doctors na silang pinuputan, yung mga Mga adult nagse-specialize. Geriatric medicine Geriatric is po, also yes. Actually, a yung geriatric subspecialty. family med din yan. Si our previous guest with me, Dr. Cherry. Cherry Joseph. Oh, Geriatric Cherry naman med. siya. Subspecialty siya, ma'am, ng Subspecialty family med. siya Oo. ng family medicine po. Yeah. Kasi nga po kung may pediatrician yung mga bata, may geriatrician yung mga seniors natin. Yes. And actually, recently nagpa-check yung tita ko. Sabi ko, Doc Cherry, baka pwede nyo namang teleconsult kasi masakit, di makalakad, di makabangon or something, ano? So, hindi makapunta sa clinic or hospital. And itong senior citizen po na to, na-diagnose ni Doc Cherry through teleconsult, Zoom. Meron daw shingles. Oh, shingles. Oh, uso O pa varicella na rin ngayon. zoster. Opo. So ano ba yung kadalasan na nakikita ninyong mga problema ng ating mga kababayan pag lumalapit po sila sa inyo? The usual cardiovascular diseases, hypertension, diabetes,
yung mga, the usual common colds like that. But there are also familial diseases. Ano ba yung familial diseases? Yung namamana. Oh. So, more on prevention. We actually, we focus more on prevention. Bago pa yan mangyari sa pasyente, we expect na we have to modify the lifestyle, we have to monitor the laboratory. Ganun po yun. And holistically, family din. Tsaka, how will you approach, Doc Kat, no? Itong mga nalalaganap ng mga sakit ngayon, ang daming sakit na lumalabas ngayon, doon po sa pamilya, lalo na yung hawaan. Hawaan. So, you really have to educate them. Because kami, patient-centered, family-focused, community-oriented. Hindi pwedeng yung pasyente lang ang kakausapin mo. The caregivers, you also have to educate them. Kailangan sabihin nila, baka mahawa ka, isolate muna natin. So, kailangan alam ng pasyente. I-empower din natin sila kung anong meron sila. Para at least, sa bahay pa lang, nape-prevent na natin yung pag-spread ng mga sakit. And speaking of spreading, infectious. Ayan ang specialty ni Dr. Ray Salidel Jr., di ba? Ano ba yung mga uso po ngayon na binabantayan natin? Well, syempre alam naman po natin is yung mga sakit sa tag-araw na ito papasok ang sakit sa tag-ulan. Tag-araw, may programa ang DOH dyan, siyempre mga skin diseases, yung mga ganyang bulutong, di ba? May mga hadhad po tayo, na mga laging galing beach or the resort, di ba? Meron po tayo mga sakmal ng aso, rabies, di ba? Meron po tayong stroke, okay? Meron pa po tayong mga pasintabi po sa kumakain, gastroenteritis, sira ng tiyan, di ba? Ito yung mga sakit sa tag-araw. Pag-uusapan na naman natin, sakit na tag-ulan, pa June, di ba? Yung dengue, andyan ang papasok, ang baha, yung leptospirosis. So marami tayong mga pag-uusapan din po. Not to mention, syempre, yung binabantay sa buong mundo ngayon, syempre, yung Ebola virus, Yun na, yung Ebola? mga hantavirus na yan. Hanta? Meron pang, may first case of rat hepatitis B sa Hong Kong na naitala. So, yan yung mga babantayan natin. So, dapat maging particular ang pantalan at port natin, ang airport, no, para po malaman natin, baka mamaya pumasok sa ating pong territory, no? Dapat yung boundary natin, babantayan po natin. So, para po maiwasan po natin, though, alam natin, andito pa rin po ang COVID. Hindi pa rin po nawawala po yun. Eh, medyo nakalimutan na nga no? Gusto na mag-move on. O, nag-move on na Parang flu na lang siya ngayon Oo, Hindi di ba? mo Yung mga ba? ganun tipo. Oh, speaking of flu, nag-flu shot ka na ba, Christian? Di- May bagong flu shot po ngayon, di ba, Yes, ma'am? lumabas na siya. Ngayon lumabas na lalabas na. na Bagong kasi mga strain. bago, Ano yung po. trivalent? May quadrivalent. Oh, Tama ba? tatlong variants, apat Opo. na variants po. May Yung- mga ganun. Ganun Yung lang. sa flu. More, coverage lang siya. More coverage. Ang quadrivalent. Mas marami, Pero ngayon apat. kasi daw, ang sabi ng WHO ay parang nag-shift na sila sa trivalent now Yes. rather than a quadrivalent. Okay? Di ba nag-mutate kasi ang lahat ng virus nag-mutate. Paiba-iba yan. So, pwede yung binigay sa yung bakuna last year, hindi na yan mag-iepekto ngayong year na to. Ayun, Kaya oo, kinakailangan hindi na. magpa-flu shot ka ulit ng So, panibagong sinasabi niyo po, Doc, na nandito po rin yung COVID. So, yung mga bakuna na tinurok Flu, sa for atin example. before, effective pa po ba siya? Well, Long- sana nga po 6 years epektibo na po. pa rin. Sana po epektibo pa rin. No? Dito rin papasok po if ever sakaling magkaroon ng clusters or outbreak, if ever na naman, no, baka there's a need for us to have a booster shot. Hindi pa natin alam But the kung recommendation i-recommend yan ng every WHO. So, yun po ang natin, every year dapat WHO. ang Ang flu, COVID. ang flu vaccine. ang Yeah. flu, Yung Ang flu Oo. vaccine is every year. Yes. So yung okay, so recently kasi nagpa-flu shot kaming magpamilya, yung anak ko, ako nasama na rin ako. Binigay sa akin yung trivalent flu shot Oo, daw kasi yun trivalent daw yung po. bago. Oo. Tapos may narinig ako, may quadria. No, anong tong binigay sa akin na tri? Bakit tri lang? Pareho din naman, The nadagdagan more lang ng isang the better, strain. di ba? Pareho lang, pero nadagdagan Pareho ng isang lang. strain. Yung quadri is quadri, Yes. apat. Yung isa trivalent, 3. Pero sabi niyo mas nire-recommend ngayon yung tri. Oo, Bakit? parang Dahil? kasi nakita nila yung pagbabago ng virus sa buong hemisphere. We still base our Parang pareho din naman management dun sa evidence-based medicine Opo. and yung talagang recommendation ng WHO. We Ayan. wait for that every year. For Ayun. flu. For flu. Kasi nakita po natin na pabago-bago na yung panahon. O, Correct. feeling nga natin, tag-ulan na Dahil Diba? ulan ng ulan Hindi Pero mo ba? minsan, Miss Ninya, umuulan, pero ang init. Oo, Diba? totoo Mga yun. Ibang Nakakasakit talaga ba? ang climate change. Iba Pag talaga. ganun po, pa iba-iba ng panahon. Oo, Na- kaya po ang mga nagkakasakit. virus din po ay paiba-iba na rin.
O merong mga emerging, nagkakaroon pa ng Diseases. emerging infectious diseases. Opo. Nako, so ano pong advice ninyo sa aming lahat ngayong may raming, nako, kaliwat kanan, may emerging at kung ano-ano pa. How do we protect ourselves now? What's your, siguro, best piece of advice? Let's start with Dr. Kath. The usual, we protect ourselves, wag may sakit, magpagamot. Wag natin masyado mag-rely din online. Always seek your doctor's advice. And we, as your family physicians, we are always here. Hanggang sa bundok, the doctors of the barriers are family physicians also. So, punta lang po kayo sa amin and then always protect yourself. Pag may nararamdaman, kailangan be vigilant about ourselves. Let's take care of ourselves, no? Yun lang naman yun, hydrate well. And then alam na natin yung changing of times. Let's expect na magkakaroon tayo ng mga bagong mga sakit. And let's empower ourselves also. Ayan, and kay Dr. Yes. Ray. Opo, ang pangarap po ng aming pong mother, Mami Josie La Peña, at sa aming bagong presidente, si Dr. Limuel Abrojena, magkaroon sana po ng isang family doctor bawat pamilyang Pilipino. Para po sila po ang kami po magna-navigate, kami mag-aalaga po sa inyo, kami mag-guide po sa inyo. An ounce of prevention is better than a pound of cure. It's an old cliche pero malaki po ang nararating po ng preventive medicine, preventive health. Kaya po dapat wag na po yung pagwawalang bahala po yung mga nararamdaman po ninyo. Pagka napansin nyo pong kakaiba ito sa dati mong nararamdaman, magpa-check up na po. Wag na po nating hayaan pang lumala. Wag na po nating hayaan po yung pong 100 piso ay kinakailangan mong gumugol ng 1,000 piso kasi iba na po yun, mas mahal na po yun. Kaya po, ingatan po natin ang ating kalusugan. Okay, nako. Maraming salamat po. Napakagandang paalala mula sa ating mga family physicians. Sabi nga, hindi pa rin napapalitan talaga no, yung human to Yung totoong human. doktor. O yung connection po, yung tunay na kalinga, pakikinig, no? At pusong Pilipino na Tama. ibinibigay ng ating mga family physicians. So muli, Happy World Family Doctors Day. Thank you po. Thank you very much. Kay Christian, maraming salamat rin ha. Ayun, thank you, Miss Ninya, sa opportunity to be with you at sa DZMM po. Mamaya kasama, I think, muli kita sa Arangkada, Balita 5:30 po yan, dito po sa Radyo Patrol sa East 30. Ayan po ha, see you and for now, bye! Bye, God bless. Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.